wala ka pong binibigo sa sino mang lumalat sa iyo ng katotohanan. At higit pa ho, O Diyos, sa aming mga inaasahan ang iyo pong kayang ibigay. Higit pa ho, O Diyos, sa aming mga iniisip, at higit pa ho, O Diyos, sa aming mga ipinapanalangin. At tunay nga po, O Diyos, ikaw ang Diyos na punong-puno ng sorpresa para sa amin. Hindi lamang po para sa amin, maging sa mga ipinapanalangin namin, maging sa aming mga mahal sa buhay. Kaya naman po, Ama, sa aming pagdulog sa inyo sa araw na ito, alam po namin, O Diyos, na kami po'y hindi ninyo bibiguin. Dakilang bagay ang gagawin niyo, Panginoon, higit pa po sa aming inaasahan. Kaya, Ama, kayo'y palamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Kunin niyo na po ang lahat ng pasasalamat. At ito po ay para lamang sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang lahat ng Diyos. Okay, pakisabi nga po natin, truly. Truly. Asan po natin, truly. Truly. It's harvest time. It's harvest time. Asan po natin, mga minamahal, sa John chapter 4, verse 35. John 4, 35 hanggang 39. Do you not say 4 months more and then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even now the reaper draws his wages. Even now he harvests the crops for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Thus he's saying, or thus the saying, one sows and another reaps. It's true. I send you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. Lagi-lagi natin at paulit-ulit natin naririnig, maging sa mga testimony, maging sa mga exhortation ng offering, na may mga taong nag-iba na yung buhay. Amen po ba? At ang buhay po ay hindi na kagaya ng dati. May tao pa po rito. Amen. At paulit-ulit na tinetestify na yung buhay noon ay iba na ngayon. Sabi nga. At mga minamahal, truly, pakisabi truly, it's harvest time for us. Sabihin mo nga, truly, it's harvest time for me. Amen. Palapakan natin sila. Sa Tagalog, tunay nga, panahon na ng ating pag-aani. Panahon na ng ating pag-aani, ng iyong pag-aani. Pakisabi, truly. Ang Tagalog yung truly. Ito ba yung scooter? Ang ibig sabihin ng truly ay tunay, sure, really, sigurado. Ano po? Sigurado, anihan na po natin. Amen po ba? At masarap mabuhay na ikaw ay nabubuhay na hindi lamang natutugunan ang iyong pangangailangan. May tao pa po ba dito? Na natutugunan din pati yung mga layaw at dugo ng katawan. May tao pa po ba dito? Alam niyo mo ba ibig sabihin ng layaw at dugo ng katawan? Yung bang hindi naman kailangan, no, na pwede mo rin maranasan. Maraming tao ay ipit na ipit sa buhay. Yung kailangan nila ay hindi natutugunan. No? May mga tao naman na
Hindi na nila kailangan yun, pero nararanasan pa nila. May tao pa ho ba rito? Sa gabi, kami ay kumakain ng aking buong pamilya sa isang Infolyoken hotel. At ayon sa aming napag-alaman, yung huling kain ko roon, ay that was a long time ago. 500 per plate. Infolyoken yun, buffet. The same hotel. And last night, together with my family, kami kumakain, and I found out na ang per plate doon is Infolyoken 1,675, if I'm not mistaken. Per person, itaw pa ba? Ano sumasagot? Ngayon para sa marami, grabe namang luho yan. Kakain ka, 1,675, isang kain na nila, buffet, Infolyoken. Pero alam mo ba na habang kami kumakain, kami kumakain. It means napakaraming tao, they can afford to pay 1,675 in just one eating. Hello? May tao pa ho ba rito? And even more than that amount, no? Yung ganong halaga, kaya nilang bayaran yun. May tao pa ho ba rito? Pag nakikita ko yung mga kumakain ay, pag may mga bata pa nga naniniwala ko yung mga bata, kung konti lang kung kumain yan, tama. Pero nandun sila, kasama sila sa Infolyoken, kumakain sila ng isang kainan lang na sa halagang 1,675. Siguro para sa mga iba, layaw at luho na yan. Para siguro sa iba, ilang kilong bigas na yan. Isang sako na yan para sa isang buwan na yan. Hindi na biro yan. Maputing bigas na yan. May tao pa ho ba dito? At kami nga ay tapos ng kumain ay ang totoo lang. Hindi naman namin nakain lahat. Hindi naman namin natikman lahat yung pagkain doon. Totoo. Ako, sa dami ng pagkain ng doon, hindi ko naman talaga nakain lahat. At saka pangalawa, parang meron na rin kasi akong iniiwasan Iniiwasan ko na yung matatamis, iniiwasan ko na yung matataba, iniiwasan ko na yung malalamig. Diba? Kasi nakakasira ng boses yun At saka, and I must admit na since na yung buffet na yun, isang international buffet, international yung pagkain doon, I must admit, hindi naman ako marunong na kumain doon Kaya ako mahuga dito. Hindi ko naman alam kung paano maghahalo-haloin yun. Kaya ako mahuga rito. Ganun mang kasarap at ganun mang kamahal ang pagkain doon. International menu na hindi ko siguro ipagpapalit yung aming pinaksiw na walang asin, toyo lang, na hinaluan mo ng pampalaya at nakatalong. Amen! Talapakan natin si Lord. Pag sinabi natin truly sa harvest time for us, kasi harvest time na talaga. Tao pa ho ba rito? Amen! So magagawa mo ay paniwalaan mo. Ito na ang panahon ng pagbabagong buhay mo. Ito na ang panahon. Huwag ka nang maghihintay pa na iba pang panahon. Ito na ba talaga ang panahon na kailangan na akong magbagong buhay? Ito na talaga. Wala ka nang hihintayin oras pa. Dahil tomorrow will be late. Sabi nga ako ng banal na kasulatan, maaaring bukas ay huli na ang lahat. Kaya ngayon na talaga ang pagbabagong buhay natin. Ito na ang panahon ng pag-iwas sa lahat ng uri ng bisyo at kasalanan. Alam mo ang bisyo at kasalanan, masarap talaga yan. Hindi lang masarap, sobrang sarap. Lalo na kung yan ay mga nakaw at mga patago at mga palihim. Napakasarap talaga niya. Sabi nga nila, ang tubig doon sa balon ay napakasarap inumin. Pero wala na mga balon ngayon no? Iba na ngayon kasi faucet na ngayon. Magugulat ka nga ngayon Dati yung faucet, pinipindot, pinipihit. Ayun, pag tapat mo ng kamay mo sa faucet, talabas yung tubig Magugulat ka, bimumu, sinong nagbukas? Hindi ko pa pinipindot, bakit nabuksan na? Diba ba? Minsan, di ba yung mga hand dryer,
Di ba, minsan pag bigla ka napatigay, biglang ganyan yan eh. Pagkukulot ka, may mumo. So, ibig sabihin, sinasabi sa atin ng Diyos, sa lahat ng narito, lahat ng nagiginig at nanonood, ngayon na ang panahon ng ating pagbabago. Bukas ay huli na ang lahat. Alam niyo kasi ang problema natin, kapag tayo ay nasusukol sa ating kasalanan, ano tayo eh, tanggi tayo ng tanggi, turo tayo ng turo. May tao pa ho ito. Nakapanood ako ng isang sa balita. Ang sabi ganoon, nagreklamo yung nanay. Kasi hindi naman nagsumbong yung kanyang anak. Bagkus yung mga classmates ng kanyang anak ay nagsabi sa kanya na ang guro, sinampan siya. Hinampas siya ng guro. Bawal yun. Noong mga panahon namin noon, uso pa na stick. At pinaparusahan ng guro ang estudyante, pinapa-squat, pinapatayo sa gilid. Uso pa ng unang panahon yun. Pero ngayon hindi na. Kahit na sarili mong anak, sarili mong asawa, ay hindi na uupa yun. Ngayon nagreklamo ngayon yung magulang. Ngayon nag-ayos na sila. Ayos na, napatawad na ng magulang yung guro na nanakit sa anak niya. Ang problema ngayon ng guro, tapos na ang usapan. Ang ginawa ngayon ng guro, pinuntahan yung classmate na nagsumbong daw sa nanay. Nakikinig pa po ba tayo? At dinuro-duro yung batang iyon. Ikaw yung nagsumbong no? Ikaw yung nagsumbong no? Sa kasalanan, totoo namang ginawa ko. Totoo naman pala ginawa mo, naninisi ka pa. Ang problema ngayon, sa ginawa niyang yun, nagsumbong ngayon yung bata. At yung magulang na inatras na yung kaso laban sa kanya, na sinaktan niya yung ng guro yung anak niya. Alam mo, hindi na tuloy inatras ang kaso. Nilaban ulit. Doble ang problema niya ngayon. Tama. Kaya pag nasusukol na tayo, nahuhuli tayo sa ating mga kasalanan, tayo turo ng turo. Ikaw pa hubot. Ikaw yung nagsumbong no? Ikaw yung nagchismis no? Ikaw yung nagpreach no? Sino siya pinaturuan natin eh? Ikaw yun no? Dapat nagkatanong na tayo sa ating mga sarili. Sino ba talaga ang salarin? Tao pa ho ba rito? You know, when Prophet Nathan confronted David, it's hard to confront a king. Napakahirap na kumprontahin mo ang isang hari. I tell you. Pero kinumpronta mo, punong-puno ng katapangan itong si Prophet Nathan, kinumpronta niya si King David. At sabi niya kay King David, coward ka man. Ikaw yung taong yun na tinutukoy ko. Alam niyo ang ginawa ni King David? Wala siyang ginawa, kundi he humbled himself before the Lord. At nabuo yung Psalm 81. At yun ay isang kanta natin ngayon. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Inamin niya, Lord, hindi ayos to eh. Pero hindi ayos dito sa buhay ko. Ayos mo yun. Kita ko pahuga dito. When the Lord saw, the repentant heart of King David, the Lord restored. Ni-restore siya. Ni-restore ng Lord King David. Amen? Walang restoration, wala akong malalim na repentance. Kita ko pahuga dito. Alam mo ninyo, mabuti pa, harapin natin yung katotohanan, huwag tayong maniwala kay Satanas. Sabi nga po, hindi ako naniniwala kay Satanas. Naniniwala ako sa lingkod ng Diyos at sa Diyos. Panahon na ng pag-aani ko. Panahon na ng pagbabago natin. Huwag natin tularan si Rostom Padilla. Na sinasabi ni Rostom Padilla, parang kailan lang, no? Ang hawak ko, Armalite. Ngayon, rollers na. Ngayon, blower na. Hindi
ganun. Armalite na nga hawak mo eh. Marami na naghahagad na humawak ng Armalite eh. Tapos Armalite na nga hawak mo. Bibitawan niyo yung Armalite, pullover na. Kita ko pa ho ba rito? Panahon na ng ating tunay na magiging lalaki. Panahon na ng ating tunay na magiging babae. Amen. Pakisabi tunay. Tunay na tunay. Amen. Kaya ang ating ang title ng ating message ngayon, last week, it's harvest time. Last week, it's harvest time. Pero ngayon, truly, it's harvest time for us, for me. Sinasabi sa akin ngayon ng Panginoon, tunay na ito yung pagbabago natin. Ito na yung panahon ng ating paggaling. Amen? Amen. Pag nagkakaroon ka ng karamdaman, ang ginagawa mo, kinakausap mo si Lord. At pagkatapos mo kausapin si Lord, kausapin mo si Satan. Amen po ka. Yung mga karamdaman, wag mo tinatanggap yan. Yung karamdaman, pinapakapos mo yan. Kita ko pa ho ba rito? Makayak nang iyak. Nagbitigyawan ako dito. Matakpan nga ng make-up yan. Kaso't may tagyawat. Sa pangalan na yung tagyawat, umalis! Pag mo tatanggapin yung mga karamdaman, palayasin mo yan, yung mga kahirapan, palayasin mo yan, etc. Palayasin mo yan. Panahon na natin. Amen po ba? Kalabatin mo, kakatabi mo, panahon na natin. Panahon na natin nga pagbabago, pagkahin, pag-angat, pagyaman, pagsagana, blessing, promosyon. Tao pa ho ba dito? Kagabi nga, kamali kumakain doon sa eat all you can buffet na yun. Naka-Amerikana lang ako, tapos naka-simpleng long sleeve lang ako, nabili ko sa mga kapatid. Bumili kaya ka sa tinda nila, ang ganda. Inishot ko kagabi, no? Tapos wala pa akong necktie. Ano sila? Hanga-hanga sila sa mga forma ko. Nagwapo na ng tao ito, galing pang magdala ng gagkaran, galing pang magdala ng long. Kaya ako pa dito. Tingnan nyo nga yung mga suot ninyo. Tingnan nyo nga yung mga suot ninyo. Pampayaman ba yan? Hindi. Sorry story ito. Ito na ang panahon ng ating pagbabago. Kasi pag hindi tayo nagbago ngayon, impyerno ang pupuntahan natin. Alam mo, masyado ngayong talamak sa YouTube na kung sino-sino ngayon ang napapalitaan nating nakakarating na ng langit. Doon sa Aklan, ay nagsasabi sa akin, sabi gano'n, alam niyo na po ba yung 7 Youth of Columbus? Sino yung mga yun? Ito yung mga kabataan daw na nakarating daw ng langit. Ano ba? Kita ko pa ho ba dito? At kagabi ay narinig ko, meron daw mga Pilipino na doon daw sa Bicol, nakamatay at nakarating daw ng langit. And I do not know kung gaano katotoo yun, pero naniniwala talaga akong may langit talaga, tsaka merong impyerno talaga. Pero yung YouTube ni Angelica Sembrano, naniniwala ako rin. Kasi ang sabi ko sa aklat ng Joel, at saka sa aklat ng Book of Acts, in the Book of Joel, in the Old Testament, and in the Book of Acts chapter 2, ang sabi ganoon, bago dumating ang kawakasan ng daigdig, your sons and daughters will prophesy. They will dream dreams and they will see visions. Kaya naniniwala ako malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon na talaga ang pagbabagong buhay natin. Gawin natin priority ng ating buhay ang pagbabago. At gawin natin priority ng buhay natin na ang mga tao, lahat ng tao makakasalamuhan natin, lalo na ang ating mga mahal sa buhay, ay makapagbago buhay na. Amen? Ka-text ko ang isang kapatid, sabi ko sa kanya, una siya nag-text, no? Sabi niya, wish you po, sabi niya ganoon. No? At sabi ko, bakit wala ka? Sabi niya, may trabaho ko pag Sunday. Sabi ko, mag-resign ka. Kitao pa ko ba rito? Aanhin mo ang iyaman ng buong mundo kung ang kaluluwa mo naman ay pupunta sa impyerno. And listen very carefully, kung ito hindi niyo pininiwalaan noon,
narinig nyo ito, inuulit ko ulit, gawin nyo priority ng buhay nyo si Lord. Hindi ang pera, hindi ang pag-aaral, hindi ang trabaho, hindi ang negosyo, hindi ang anything. Gawin natin priority ng buhay natin si Lord. At ang sabi ng Matthew 6:33, and all these things will be given to you as well. All your needs will be given to you. Amen? Panampakan natin ang ating Panginoon. Alam mo, maganda yung tayo sumusuporta sa gawain ng Lord. Pero kasabay ng iyong pagsuporta, dapat ay lumago ka financially. Or I mean spiritually, not just to give your financial support, but also you have to grow spiritually. Alam niyo po, ito sa akin ng Jesus Fellowship, marami dito talagang sumuporta, marami talaga dito tumulong. Pero nakakalungkot po, sapagkat nang sila po ay pinagpala ng Diyos, dahil ang spiritual nilang kalagayan ay hindi mataas, nawawala sila. Ito po yung true story. Meron tayong lupa doon sa may Barangay Commonwealth. Yun ay dinonate ng ating kapatid, patay na siya. Kasi nung nalaman niya na inago yung church natin sa Commonwealth, ay nasaktan siya. At ang sabi niya sa akin, idodonate ko po itong lupa ko sa inyo. Sabi nga noon, bahala po kayo, tayuan niyo kung anong gusto niyong tayuan. So tinayuan po natin ng preschool. Alam po ba ninyo, nung tinayo po natin yun, meron tayong isang attendee. Yung attendee natin iyon, hindi nagkakaanak. Hindi po siya nagkakaanak. Silang mag-asawa. Ang ginawa po nila mga minamahal, sila po ay tumulong sumuporta sa pagtatayo ng school natin doon sa Commonwealth, walang bayad. Hindi sila humingi ng bayad. At ako pahupa dito. Alam mo anong ginanti ng Diyos sa mag-asawang ito? Sila na hindi nagkakaanak for so many years ay nagkaanak po. Panampakan natin sila. Kaya naman problema dahil hindi nga po malago spiritually o hindi nagpatuloy sa spiritual na paglago. Ngayon, nag-i-engage sila sa trabaho, may mga trabaho na sila, may nag-i-engage sila sa biyaya, nag-i-engage sila na may anak na sila. Pero ang problema, hindi na dumadalo. May tao pa ho kayo. Kaya po, pag sinabi natin, truly service time for us, ang sabi po ng 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health and as thy soul prosper. Sinasabi ko sa iyo na hinahangad ko, inanais ko, na ikaw ay nasa good health. Ikaw ay nasa prosperity. At kung paano ang spiritual mong kalagayan ay lumalago. Pakisabi, spiritual na kalagayan ay lumalago. So, ang nais ng Diyos ay threefold blessings. May tao pa ho ba dito? Ang nais ng Diyos ay threefold blessings. Nais ng Diyos na pagpalain tayo financially, nais ng Diyos na pagpalain tayo materially, no? Kasama niyan, materially and financially. At nais ng Diyos na pagpalain tayo physically, at nais ng Diyos na pagpalain tayo spiritually. Amen. So, pakadasahin mo at tanggapin mo sa sarili mo ngayon na ang tatlong ito na paglago at pagsagana at pagyaman sa tatlong bagay na ito ay mararanasan mo ngayon. Mararanasan mo ngayon ang pagbabagong buhay at patuloy na pagbabagong buhay. Amen. May tao pa mo ba rito? Mararanasan mo ngayon ang patuloy na pagaling at patuloy na paglusog ng katawan. At mararanasan mo ngayon at patuloy mong mararanasan ngayon ang paglago espiritual. Pag sinabing ikaw ay lumalago espiritual, ang ibig sabihin, you are growing spiritually in knowledge of the Lord Jesus Christ. Tumataas yung pagkaalam mo sa Kanya. Tumataas yung pagtitiwala mo sa Kanya. At dahil tumataas ang pagkakilala mo at pagtitiwala mo sa Kanya, tumataas ang paglilingkod mo sa Kanya. Ang mga taong hindi naglilingkod kay Kristo ay hindi sapat ang pagkaalam kay Kristo, ang pagkaunawa kay Kristo. Dahil kung talagang sapat ang pagkakilala at pagkaunawa mo kay Kristo at alam mong siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo,
paglilingkuran mo siya. Amen? Yes. Hindi ito bayad. Ito ay sukli sa ginawa niyang pag-ibig sa ating lahat. He died on the cross of the Calvary because He loves us so much. According to Galatians 2:20, Jesus Christ died for us because He loves us. Amen po ba? Amen. So, pag ikaw ay hindi naglilingkod kay Kristo, it means you are not growing spiritually. Mahalata mo naman kung sino yung mga hindi nag-grow spiritually. Hindi sila naglilingkod kay Kristo. They are not offering their talents unto the Lord. Yes! Huwag mo kayo magagalit sa akin. But first, let us examine and check our hearts. If you are not serving the Lord, if you are not offering your life, your talent to the Lord, it means hindi ka malago spiritually. May tama pa ho ba rin? Kasi kung talaga ikaw ay lumalago spiritual, i-offer mo ang talento mo sa Kanya. May tao pa ho ba ito? At yung mga dating ini-offer ang buhay, ang talento sa Panginoon, nangawala sila, it means yan ay nag-backslide. Nag-backslide niya. Bumagsak ang pananampalataya niya. Kung bakit dati ka, nagpapaabit ka, ba't dati natuturo ka, dati ikaw ay sumasayaw sa Panginoon, dati humahayo ka, dati nagpa-prophesy ka, bakit ngayon hindi na? It means nag-fall siya, bumagsak siya spiritually. So, kinakailangan bumalik ko. Amen? At yung mga bumagsak sa espiritual, bumagsak sa paglilingkod sa Diyos, ito ang panahon ng pagbabalik. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Kaya nga, ang team natin is truly, ibig sabihin, binibigin sa atin sa oras na ito. Sinasabi sa atin na totoo nga na harvest time na. And truly, it's harvest time. And it's harvest time. Taas mo yung daliri mo, taas mo yung daliri mo. Sabihin mo po siya. And listen very carefully. Kapag may maraming tao hindi nababago ang buhay, pabayaan mo sila. Hindi pa harvest time para sa kanila. May mga taong hindi gumagaling sa kanilang karamdaman, pabayaan mo sila. It's not yet harvest time for them. But for you, it's harvest time for you. Amen. Amen. And thirdly, pag nakikita mo na maraming tao ay hindi mo nananagana financially and materially, hindi harvest time sa kanila. Pero sa iyo, harvest time mo na. At kung ang maraming tao ay hindi naglilingkod kay Kristo, at ikaw ay naglilingkod kay Kristo, pabayaan mo sila. Listen very carefully. Ito po ang pang-sidetrack na kaaway. Nasabihin ng kaaway, hindi pa panahon ng pagbabago mo. Hindi pa naman na magugunaw ang mundo. It's not yet the end of the world. Rapture is na, hindi mo mag-take place ang rapture. So para sa kanila, sige, patuloy tayo sa bisyo, patuloy tayo sa kasalanan. No? So bayaan mo sila. Sabihin mo sa sarili mo, truly, it's harvest time for me. Pag sinabi nila, hindi na ako gagaling sa karamdaman ko, mamamatay na ako rito. Magkasusan ako ng malaki rito, paulit-ulit sa karamdaman ko. Bayaan mo sila. Sabi mo ako, hindi. It's harvest time for me. It's healing time for me. Amen. It's salvation time for me. Amen? Kapag nakikita mo maraming tao, hindi sila nananagana, bayaan mo sila. Sabihin mo, truly, it's blessing time for me. Amen? Blessing time for me. Amen. Pakapaka natin sila. Kung nakikita mo sila dyan, sila naglilingkod kay Kristo, ayaw mag-offer ng buhay sa Panginoon, sila naglilingkod kay Kristo, tapos umaalis sila, bayaan mo sila. Sabihin mo na sarili mo, truly, it's harvest time for me. Alam mo, naalala ko nung yung anak ko, di ba, nag-aaral niya, si K.I., yung panganay. Alam mo, may mababasa ko yung kanyang, ano yung kanyang pangarap. Nilalagay niya, I want to become a programmer.